my beloved Boss Mike, Cervera. San Miguel, Yan. nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng lahat. At no cost to the people, at no cost to the government. Nako. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. Nako. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. I take it up. Kita nyo mga kababayan ko, yung salita mga kababayan kumpiyansang kumpiyansa. Kumpiyansang kumpiyansa mga kababayan ko Di ba? Kumpiyansang kumpiyansa. Oo. Sabi rito ni Jonas, ubusin nyo na milyones nyo, Duterte. Hindi kayo mananalo kay Ramon. Nako, oo! Di ba mga kababayan? Kumpiyansang kumpiyansa si Ramon ang mga kababayan sa mga gustong gawin niya. Di ba kayo nagtataka? Di ba? Hindi kayo nagtataka? Hindi kaya mga kababayan talagang meron pong Ramon ito ang gawin mo. Ikaw na magsaayos ng mga baha sa Kamaynilaan. Kasi pag binigay ko na naman sa kanila ang pondo, baka na naman mawala. Baka nakawin na naman ng mga kinang-inang mga politiko na yan. Di kaya ganon mga kababayan ko? Ha? Di ba? Mga kababayan ko, mulat-mula na naupo si Pangulo, laging naka-angkla ito, Hindi kaya ganon? Baka nakakalimutan nyo, nagsalita ang Pangulo. Ha? Baka nakalimutan nyo, nagsalita na ang Pangulo. Na hanggat hindi masisigurado na may mananagot sa nakaraan na mga pondong nawawala sa flood control, ay hindi pipirmahan ni Pangulong Bongbong. Hindi pipirma ng budget. Ngayon, eto si Ramon ang biglang lumabas. Biglang lumabas. Ano kaya ang meron, mga kababayan? Ano ang meron? Yan, Tingnan nyo, ang tatas magsalita. Sa totoo lang, sa iba, ang yabang-yabang kung pakinggan, Yabang mo naman, Ramon ang. Baka naman may pinagyayabang. Baka naman, merong direktiba yung kanyang pinagyayabang. Diba? Ako po, San Miguel, Ramon ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng baha. At no cost. Si Isko mukhang malungkot Idol Isko, mukhang malungkot ka. Ha? Mukhang nalungkot si Isko Parang hindi masaya. Eto na. Cost to the people at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami nang gagawa. Yan! Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami nang... Kita nyo? Ang daming solusyon. Ang daming perang pinag-uusapan. Kanino manggagaling? Kay Ramon ang. Hindi manggagaling sa pera ng taong bayan. Hindi manggagaling sa pera ng mga mayors. Hindi manggagaling sa atin ang pera. Hindi manggagaling, kung kanino man, baka kay Pangulo lang. Baka naman may pinatabing pera si Pangulo dito kay Ramon ang, mga kababayan ko.
Oh, eto na, tuloy. Gagawa. Oh. Sa Miguel na magki-clearing. Pero without you guys authorizing us, Yon. hindi namin magagawa yun. Yon. Ano namin pupunutin yung mga yun. Oh. But with MMDA and mayors, ay, yung lahat ng obstruction na yun, bunutin natin para mawala na yung baha. Kita nyo? Para daw ho mawala yung baha, yun daw hong mga nakatira sa ibabaw ng estero, tanggalin at bigyan ng sariling lupa. Yung pong mga nakaharang sa mga dadaanan ng mga tubig, na tubig na nagiging baha, dapat bunutin. Daming solusyon mga kababayan. Sabi ni Lazaro Sereño, kung si Digong may atong ang, si BBM may Ramon ang. Mga kababayan, dyan nyo na ho makikita ang pagkakaiba nila. Di po ba? Dyan nyo na ho talaga makikita ang pagkakaiba nila. Ang ganda mga kababayan ng sinabi ni Ramon ang dito. Eto pa. Manila, may suggestion ako sa inyo mga mayor. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Ang basura sa Metro Manila, may suggestion ako sa inyo mga mayor. Ano? Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. Nako, parang Singapore mga kababayan. Waste to energy. Basura, gagawing enerhiya mga kababayan. Yan po ang ginawa ng Singapore. Kita nyo? Grabe mga kababayan. Alam nyo naman, eto na naman, ikukonekta ko na naman si Pangulo, Alam nyo naman si Pangulo, manang-mana sa ama neto na si Apo Lakay. Ang gusto lagi mga kababayan ay mag-produce ng energy. Kita nyo nagpatayo sa may Nueva Ecija ng solar farm. Kita nyo mga kababayan ko, sa Ilocos nagpatayo ng windmill. Kita nyo, ngayon naman mga kababayan, ibang klase. Lumalabas sa bunganga ni Ramon ang etong waste to energy. Grabe mga kababayan ko. Ang galing talaga, ang galing. Alam nyo mga kababayan, ulitin ko sa mga negosyante, maraming mga kasi sobra sa pera, di ba? Kasi ang pera mga kababayan, hindi ho nakatambay sa bangko. Yung mga pera na yan, dito, invest. Oo, tapos magugulat ka, dami mo ng pera, Di ba? Mga kababayan ko, yan. Eto na. Pakinggan natin uli. Ang basura sa Metro Manila, may suggestion ako sa inyo mga mayor. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. At no profit to us. Nako! Profit. Wala. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura nyo, doon nyo na dalhin. Kita nyo mga kababayan? Hindi siya kikita mga kababayan. Saan nang gagaling pera neto? Di ba kayo nagtataka? Saan nang gagaling ang pera? Kasi mga kababayan walang kita Basta lang itatayo. Yung mga basura ng buong NCR, ng buong Metro Manila, mga kababayan, dadalin lang sa ipapatayo niya. At eto pa, maganda. Hindi kayo gagastos. Kahit 5 duling na tulad ni Maharlika. Diba? Hindi kayo gagastos ng piso. Nakamukha ni Roque. Pero yan ang ganda. Dadalin nyo yung basura ninyo sa ipapatayo niya. Makina ho yan mga kababayan mga makina, gigilingin kung anong may proseso, planta. Tapos ang resulta, mga kababayan, magagamit ng enerhiya. Malamang ho, doon na ho kikita sino? Siyempre kailangan kumita nung planta. Doon na ho, pag nag-supply na ho ng kuryente na mura sa buong Maynila, yung planta, nako, mga kababayan, doon na ho kikita. Okay ba yon mga kababayan? Ang galing Yan na sinasabi ko sa inyo. Noong pa man sinasabi ko na kailangan ang maging Pangulo ay utak
magaling sa negosyo. Yan. Galing. Ang galing na naisip na to, mga kababayan. Ang galing. Eto. Tuloy natin. Pasok. Ang basura sa Metro Manila. May suggestion ako sa inyo, mga mayor. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. At no profit to us. Non-profit. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura niyo, doon nyo na dalhin. Di ba? Lahat ng basura, mga kababayan, hindi na ho renta, hindi na ho natin problema na yung mga basura natin, kalat-kalat. Ano po? Kung hindi, hahakutin na lang ng mga lungsod tulad ng Caloocan, Valenzuela, Manila na sandamakmak ang basura. Para doon yan. I-convert to energy. Mga kababayan, yung basura natin, ulitin ko, ginawa na ho ng Singapore yan. Ginawa na. Galing, ano? Eto na. Mga kababayan, eto pa, meron pa. Ano pa yun, Ramon Ang? Pasok. Nagmo-volunteer ako ngayon. Yan. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people at no cost to the government. No cost to the people and no cost to the government. Paano gagawin yun? Paano gagawin yun, mga kababayan ko? Paano gagawin yun? Paano? Diba? Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Paano gagawin kung walang cost ng pera ng taong bayan at pera ng gobyerno? Isipin nyo maigi yan, mga kababayan. Isipin nyong maigi. Magaling, 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 magaling. Magaling si Ramon ang mag-isip ng paraan. Kaya kailangan yung ihahalal ninyo, hindi lang sikat, hindi lang nag-TikTok, hindi lang sumayaw, hindi lang nag-bold star, hindi lang vlogger, hindi lang nagngawa-ngawa sa social media, binoboto nyo na. Kailangan, mga kababayan ko, ang ihahalal ninyo, may utak, marunong kumamada kung paano solusyonan ang problema. Hindi huyong sigaw lang ng sigaw sa lansangan, hindi huyong, banta, mura ng mura sa social media, hindi ho ganon. Piliin ninyo yung may utak, mga kababayan. Di ba? Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone eh. Kita nyo, mga kababayan ko. Hindi daw siya satisfied sa drone. Pero mga kababayan, tama ho yung Alam nyo, lagi ko rin sinasabi yan. Meeting ng mga staff, meeting ng mga managers. Huwag tayong magturuan. Gumawa tayo, hanapin natin yung solusyon. Yun ang dapat. Utak negosyante nga kasi, mga kababayan eh. Ganyan ho. Oo, kapag hindi nakakatulong, ikaw pabigat. Sibak. Hindi ka nakakatulong. Sibak. Diba? Bambina, ano sabi rito? Basta Marcos, kapakanan ng tao iniisip, pera lang si Mangga. Talaga ba? Eto na, thank you Bambina. Pina-helicopter ko ba yan siya? If you remember last year, di ba nagbaha yung Bikutan? South Luzon Expressway, Bikutan, hanggang dito tubig. Biniblame na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. Meron pala na construction, naglilinis ng transit mixer. Binuhos yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. Nako. O kasalanan ba natin yun? Hindi. Hindi. Kita nyo? Kasi gano'n naman lagi. Maghahanap ng masisisi sa kamalian ng iba.
Yan ang problema. Ngayon ang tanong, kayo bang mga politiko na walang alam? O, walang alam. Sino ang politiko na nag-suggest at nakaisip ng naisip ni Ramon Ang? Meron ba? Tanong ko sa inyo mga kababayan ko, sino ang mga politiko na nakaisip ng ganitong paraan at solusyon para maibsan, para masolusyonan itong problema natin sa pagbaha? Meron? Ngayon, naniniwala na kayo siguro sa akin. Ulitin ko lang. Sa susunod na mga panahon, yung pong ihalal ninyo ay hindi lang yung mga sumikat sa social media, nakilala ninyo. Kung hindi dapat, mga kababayan, marunong sa pamamaraan kung paano mag-manage ng isang kumpanya. Sapagkat mga kababayan, kapag kahugan ay sigurado, marami hong masusolusyonan. So mga kababayan, ako, haba na ito. Ito pa, Ang daming pera pinag-uusapan. Kami nagagawa. Sa Miguel na magkikiliring. Pero ang daming solusyon, mga kababayan, ang daming pera. Kita nyo? Pero hindi hihingin sa taong bayan. Kanino kaya? Kanino kaya kukunin ang pera na yan? without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin bubunutin yung mga yun? Correct. But with MMDA and mayors, ay, yung lahat ng obstruction na yun, bunutin natin. Para mawala na yung baha. Kaya nga, tanggalin lahat. Paano naman kasi yung mga politiko, mga kababayan? Ayaw tanggalin yung mga nakatira sa ibabaw ng estero, ibabaw ng kanal, ibabaw ng kailugan. Bakit? Kasi mga butante nila. Huwag natin tatanggalin yan. Mga butante natin yan. Atin yan. Sayang yan. Ha? Di ba no, mga kababayan ko? Ganun yun, Elena Capistrano. JT Blas, malungkot yung mga nakikinig. Yung alin? Yung nakikinig sa meeting. Hindi sila magkakadek. Yun na nga. Kaya nga mga kababayan ko yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan talagang pumayag netong mga mayors dito sa Kamaynilaan. Yung mga leaders ng NCR. Bakit mga kababayan ko, paano na ito? Unang-una sa lahat, paano tayo bibigyan ng pondo sa flood control? Ikalawa, mababawasan tayo ng butante. Yung mga nasa ibabaw ng estero, butante ko yan Diba? Ikatlo, yari ako neto. Hindi ako makababawi sa ginastos ko nung nakarang eleksyon. Bawas ang pondo. Kaya malaking yan. Saan ba yan? Alabon lang ba yun? Ayun, sure ka yung sige. Diba? Mga kababayan ko, vote for Boss Mike na hindi okay na ako. Masaya ang buhay ko. Ayoko ng problema. Tayo okay na ito nagpapaliwanag. Pinapanood naman tayo ng mga yan Baka akala nyo, hindi tayo pinapanood ni Pangulo. Pinapanood tayo. Kapag ka namikuko ko kayo, papakita ko yung ebidensya ko. So ngayon, mga kababayan, sa dami ng ginastos nung eleksyon, paano nila mababawi yun ngayon? Mababawasan ng pondo Inaasahan nila, naku, ang budget ko sa flood control 50 billion. Niisip na ng mga yan, mga kababayan. Yayariin ko yung 25 billion. Diba? Tapos, next election, kung may 25 billion ako, kahit gastusin ko yung 5 billion. Diba? Meron pa akong natitira na 20 billion. Kickback ko yun. Kinita ko yun. Kita nyo mga kababayan ko, yaan ang pagkakaiba ng mga politiko na biglang sumulpot sasabihin, mahal kong bayan! Hindi Tignan nyo muna yung kalidad ng mga tao na tumatakbo. Kung no choice kayo, huwag na kayong bumoto. Diba mga kababayan?
So yun mga kababayan. So paano yan mga kababayan? Huwag na natin to ituloy. Oo, dahil ang haba na ng oras natin pala. Oh. Bawing-bawi na ako sa inyo mga kababayan ha. Oh, bawing-bawi na ako. Oh, mamaya ho ulit. So muli mga kababayan, mamaya talakayin natin itong marami tayong naiwan na topic. Ubusin natin ngayong araw. Kaya lang mamaya hong hapon, alas 5, meron po tayong live unang araw po namin sa Radyo Pilipinas. Kahapon po ay natapos na namin yung pong contract signing. Kaya tuloy-tuloy na ho kami mamaya. Abangan nyo po yan alas 5 hanggang alas 7 po ng gabi sa Radyo Pilipinas. Kasama po natin mga kababayan ang ingay ng tape. Oo, walang iya no? Mga kababayan ko. Kasama po natin yung mga paborito nyo pong mga vloggers. Muli, ako po ang inyong lingkod, pero bago na tayo magtapos, maraming salamat kay Yvette Valiente, si Pinay Blandueza, si EJ Eugenio, at saka kay Bambina Happy Rich. Opo, ha? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.